Okay, so let's do yung weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising na Cancer. So, kung bago ka subscribe, like, and share. Kung di mo alam yung sun, moon, rising mo, para malaman mo siya sa dulo ng video, may link tayo para mapanood mo yun. Readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At kung kailangan mo ng private readings or spell works, message mo ako. Friday hanggang Sunday, nasa Oh My Gulay tayo sa Session Road for face-to-face reading. So, progressive tong reading na to, meaning in the next 3 to 9 weeks, mararanasan mo pa tong reading na to. So, ano bang ina-expect natin, Cancer, for now? So, we have unang-una is the Nine of Pentacles. Well, siguro ang hirap talaga din in a way, general cleaning siya kung titignan ko. Pero ang hirap kasi magtapon ng mga bagay na may sentimental value sa atin. Ang hirap mag-dispose ng mga gamit na kung saan may marami siyang memories na nakapaloob doon. Pero kasi yun yung kailangan mo ngayon eh. Andoon kasi a lot of those memories is holding you back. Ang dami doon na hindi ka inaalaw mag-grow. Ang daming memories doon na pinipigil ka para to be a better version of yourself. So, the cards are saying, it is time actually to let go. Medyo may mga kailangan tayo ng literal na itapon. May mga kailangan tayong, kung ayaw mo itapon, ipamigay or ibenta. Kasi, minsan yung etong mga items na to, eto yung nagiging panikala para hindi tayo maka-move forward. Pwede mo siyang tignan na para kayong aso na kakadena. Kung hanggang saan lang yung kadena, gaano siya kahaba, hanggang dun lang maabot mo, my dear. So, it is time to let go. Yes, andoon na, sayang naman, blah, blah, blah. Well, it's choice mo yan. Gusto mong magstay kasama ng mga items na yan pero hanggang dun ka na lang, or andoon na bibigyan mo yung sarili mo ng chance to venture more, to expand, and to also grow. Mahirap pero yun, sacrifices will be needed kasi din eh. Andun yung point, ano yung gusto mong kung meron kang gustong tanggapin, meron kang kailangang bitawan. It's a give and take. So, ano mangyayari kapag pinili mo to let go? Meron tayong 8 of Wands. So, we're looking at fast movement sa life mo. Yung mga parang feeling mo na stuck up ka, biglang ang bilis na yung progress mo. Andoon na, ano kasi, yung mga items na it symbolizes a lot of holding, yung energies na nag-hold back sa'yo. So, once na, di ba, yung aso, pinakawalan mo, sa chain nila, andoon na parang grabe, nagtatakbo talaga sila. So, same thing then with on your end. Andoon na yung freedom na parang na nakahinga ka, nakatakbo ka, na nakapag-explore ka, andoon. So, it will allow you to have fast movement. Not only fast movement, pero andoon din, nabibigyan ka ng chance sa universe to explore. Ano ba yung, kunyari, may puno sa may harapan niya. Ano yung nasa likod ng puno? Ano yung, pwede siya makapagtampisaw doon sa tubigan. So, andun yung point na, this is renowned freedom. Ayan, sige, dyan ka, Didi. Renowned freedom. Payat mo? Ayun. So, yun yung point na gustong iparana sa'yo ng universe. Yun yung point na gusto niyang ibigay sa'yo. Yun yung level of freedom and growth na inaalaw niya para sa'yo. Now, of course, andoon na with the Two of Pentacles, kapag may mga nilet go ka, syempre, andoon yung point na parang may mga empty spaces. Andoon na parang hindi na pantay, parang feeling mo hindi na balance, kasi parang, syempre, nasanay ka na nandun yon. Nasanay ka na kinikater mo. So, the cards, sinasabi ng cards, normal yon. Normal na nakakaramdam ka ng ganong klaseng bagay kasi nakasanayan mo. Pero ito yung about it, dahil nakasanayan mo, pwede mong matutunan din na makasanayan na wala yun doon. And not only that, andito din yung point na sinasabi din ng card sa'yo, kaya mo na ngayon ibigay yung space na yun sa mas importanteng mga bagay. That includes as well yung good mental health mo. Kasi especially ba parang
ay, itong bracelet na 'to na binigay sa akin ng ex na jowa, yung ex ko na jowa, na nagloko sa akin. So, it's a constant reminder of the pain. So, yung example yun. Letting it go allows you na, ibig sabihin, it symbolizes na I'm healing na. And it symbolize na I'm being free. It is symbolizing na I am expanding myself and allowing myself to grow. So, yung next card mo kasi we have here is the Wheel of Fortune. So, andun lang yung point na siguro progressive, hindi naman given din kasi water sign ka eh, na andoon na parang hindi yung point na may part na mahihirapan ka na mag-let go. So, this is a task na kung saan kailangan mong maging firm para sa sarili mo. Ang magiging magandang katanungan kasi dito, ano mas pipiliin mo? Yung memories na yon na nag-hold back sa'yo o yung growth o yung paglago na ino-offer ng universe para sa buhay mo? Choose wisely, ha? Kasi kung kung medyo direct na kita sa tamang desisyon mo. Kung pipili mo kasi na mag-hold on doon sa mga memorabilias na 'to, ah, temporary o 'yan, andoon na parang kang ano, yun yung pusa na may sugat tapos pinipilit niyang dilaan, ta's merong vet or may tao na gusto siyang tulungan gumaling, parang gano'n yung magiging option mo. You're like the cat. Now, ano ba yung kasunod ng mga mangyayari? So, we have here is the card of the Hermit. So, although si Hermit kasi, connected siya with the zodiac sign of Virgo, since naka-reverse to, andoon na it is pointing sa tinatawag nating opposition niya. So, 1, 2, 3, 4, 5, which is si Pisces. So, Pisces is advising kasi, yung tungkol siya sa ano siya eh, tungkol siya sa emotions din, tungkol siya sa spirituality, tungkol siya sa secrets. And it's also about, the selfless act. So, andoon yung sinasabi sa'yo, Cancer, na naging selfless ka para sa ibang tao. Hindi ba pwedeng gawin mo naman yun sa sarili mo? Hindi ba pwedeng i-direct mo yung mga good things sa ginawa mo para sa ibang tao towards yourself? Hindi yan masama. Why? Again, papaala ko sa'yo, may responsibility ka for your own happiness, for your own growth. May responsibility ka na maging maayos mo yung sarili mo. So, hindi siya masama kasi you are just doing what is needed to be done matagal na. And as you do that, we have here the Four of Wands. So, usually this, besides the Three of Cups, isa to sa mga, and Ten of Cups. Four of Wands kasi is also about celebration eh. So, ando na, the card is advising na, since malalat go mo, alam mo yung makakasunod ka sa flow na nilatag ng universe, kung saan nauna na yung mga tao na naghihintay sa'yo to be free. Naghihintay na ikaw mismo pakawala mo yung sarili mo. And they will be happy para sa'yo. At ang nakakatuwa nito, itong mga taong to na magiging masaya because sa pagaling mo, napakawala mo yung sarili mo, sila yung, actually, dugtungin natin tong Three of Cups, sila yung mga tao na worth keeping sa life mo. Sila yung mga tao na talagang kailangang iwanan mo na makasama mo pang habang buhay. Kasi andoon na they want what is best for you eh. Andoon na yes, meron kang binitawan na personal item, pero it is also symbolizing that they are waiting na magkaroon ka ng maging best ka in who you are right now. So, ang deities mo ngayon is si Mercury. Number 3, travel, communication, and a wish to adapt. Tsaka si Pegasus. 18, friendship, freedom, and a wish to assist. Mercury is the fastest moving planet around the sun. So, andito din na the universe is saying na once na na-let go mo talaga to, there will be fast movement. It's also about, si Mercury din in astrology sa yung about sa ating communication din natin and yung thought process natin. So, ando na ultimo, hindi lang emotions mo ang aayusin ng universe, pero andoon din na bibigyan ka ng freedom from the overthinking na meron ka kung saan na itali ka na. And with Pegasus along the way, or beside you, andoon na there will be people talaga na magse-celebrate
alam mo yung tipong papalakpakan nila yung magiging success mo, yung magiging healing mo, yung magiging freedom mo. So I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. At kung bago ka, subscribe, like, and share. So, for private readings po and spell works, message me. And every Friday hanggang Sunday, nasa Oh My Gulay po tayo sa Session Road for the face-to-face reading. So maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be, and hope to see you soon. Wala pa dito sa Baguio City. Have a great day. Bye for now.